yun nga yung sinasabi ko, during the first months ng pagsasalita ko, with all fairness kay DSR, hindi naman talaga siya ang nagpatayo eh. Mm. Ngayon, i-admit niya lang eh, mga kapatid, pasensya na po. Hindi ako. Pasensya na po. Kahit hindi niya sabihin na hindi ako, pasensya na po mga kapatid. Kung nakapagtayo kami, idamay niya na yung sarili niya. Ano siya, whether he like it or not, kasama siya sa pamunuan ng iglesia. Ngayon, para once and for all, ma-address yung issue properly, mga kapatid, pasensya na po kung nakapagtayo man po kami ng ano. Umihingi po kami ng kapatawaran sa inyo at sa tapos na, bibigyan ka ng ako naman siguro, ako yung, kunwari, ako yung tagapagbigay ng karunungan. Bibigyan kita kasi tapat ka na eh. Di ba? Kesa yung nakikita ako nagbibigay, tas hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin. Niloloko mo yung kapatiran. Pagdadamutan kita, hindi kita bibigyan ng karunungan, di ba? Katunayan na wala na po siyang karunungan. Tingnan po ninyo, i-compare niyo po yung mga pangangaral ni Daniel Rason ngayon sa mga previous na pangangaral niya. Napakalayo, milya-milya ang layo. Sobrang milya-milya ang layo. Biruin nyo, maglilimang taon na po since the death of Brother Ed. Pero yung pong paksa niya, laging ang lundo pag-ibig. Pero, ang naitatanim sa mga kapatid, poot, galit. Sabi niyo nga po kanina, kung ako yung tagapagbigay ng karunungan, nakita kong tapat ka, talagang bubuhusan pa kita ng karunungan. Pero nakikita ako yung tagapagbigay ng karunungan, nagsisinungaling ka, pagdadamutan na kita. Yan po ang nangyayari kay Daniel Rason ngayon. Saka bro, siyempre hindi naman napapansin ng mga kapatid yun. Alam nila, yan ang totoo eh. Kamukha nun, kung ikaw may pag-ibig ka sa kapwa, yung sasabihin mo na pakukuluan din niya sa impyerno, don't worry, be happy. Sinasabi mo yan na may kagalakan. Yung mga anghel sa langit, pag may nagbalik loob, nagkakatuwa, siyempre babalik tarin mo lang naman yun eh. Kapag ka hindi nagbalik loob, malulungkot ka. Sino matutuwa? Di yung kalaban. Diba? Tapos yung sinabi na, tiwalag na yan, yung KSP, pumapalakpak pa, biro mo may mapapahamak. At saka, tuwa ka? Sabi ko nga po, paulit-ulit kong sinasabi, mga kapatid, yung pong talagang apostol ng Diyos, apostol ni Kristo sa Biblia. Yung huling apostol ni Kristo, apostol ng Diyos, si San Pablo eh. During the time of his ministry, maraming nag-exit. Isa po sa mga nag-exit, during the time of the ministry of Saint Paul, yung pong sambahayan ni Onesiporo. Pero wala po kayong mababasa sa Biblia na magkita-kita na lang tayo sa final, maiimpyerno kayo. Di po ba? Ang mababasa niyo po sa Biblia, pagkalooban nawa ng habag, ang sambahayan ni Onesiporo, sapagkat madalas niya akong pinaginhawa. Doon nga ako nalulungkot kasi nandun yung respeto ko sa mga worker dati. Kasi ang worker, ang talagang laban nila katwiranan eh. Pero bakit ngayon, ang laban nila manira na lang? Tsaka yung pagsinungalingan niyo yung asawa ko, na hindi naman daw sila nagsalita ng laban sa akin. Iniingatan daw nilang magsalita ng laban sa akin. Kumbaga, yun eh, kumbaga Japonesa rin naman yun eh. Officer, ba't niloloko nyo? Yung ba yung paniniwala ng asawa ko, yung mga nanloloko, yung nagsisinungaling? Tama. Diba? Yung naninira sa asawa mo, yun ang papanigan mo. Sa mga kapatid, dyan sa lokal ng Bangbang, hindi pa ba kayo nakakahalata doon sa mga KSP? Hindi, KNP tawag ko rin bro, KSP, katulong sa pagsisinungaling. Katulong sa pagsisinungaling. Naniniwala pa ba kayo na ngayon lang nila narinig yun? Ngayon lang nila naunawaan? Ang ganda ng duktungan, ang tatanda na nila eh. Kung baga matanda na tayo, papaloko pa ba tayo? Buksan nyo lang, kumbaga bro, kapag kasarado yung isip mo,
Hindi mo makikita yung tama o ano yung mali. Hindi ka makakita ng tama kahit na matalino ka eh. Yung kausap kong worker, bro, hindi bobo yun, bro eh. Matalino yun eh. Mm. Bakit ganun ang katwiran nila ngayon? Kasi sarado isip. Buksan lang nila yung isip nila eh. Kumbaga, meron akong nasabi, ganito, nagtayo ng alak, nagtinda ng alak, nagtayo ng nightclub. Hindi ba bilang isang worker, ikaw mismo aalamin mo muna kung totoo yung sinabi ko bago ka magsalita? Kung sakali, iaakyat mo yun sa taas. Di ba? Kayo yung mag-aakyat. Nung ano nga, sabi nga nila, bro, message sila kasi Wednesday, tapos linggo, nagme-message sila sa akin na sasamahan daw nila kung pumunta ng distrito sa Quiapo para makipag-usap. Sa loob-loob ko, ba't ako pupunta ron? Ba't ako makipag-usap? Kumbaga dapat, nasabi ko na yung sa akin, kayo makipag-usap doon. Patunayan nyo kung totoo ba yung sinasabi ko. Diba? Kumbaga, nagiging tagapagtanggol na lang kayo ng kalikuan at isang sinungaling eh. Ganyan ang laban nyo na ngayon eh. Di ba? Opo. Kumbaga sa atin, kumbaga tayo bro, malakas sa loob natin masabing nagsisinungaling eh. Kasi meron tayong mga prebe. Ang ano ron bro, hindi ako saksi na sa pagtitinda tsaka nightclub. Pero ang pinangahawakan ko na lang, silence means yes. Yun din yung ibinabato. Bakit hindi mo maisagot? Kumbaga kung talagang may malasakit ka sa kapatira, sasagot at sasagot ka, gaya ng ginawa ni Bes. Yung pinakita yung ano, kung may malasakit ka, kumbaga nag-aalisa na yung mga kapatid, natitisod na dahil dyan, ba't hindi ka gumagawa ng paraan? Ang ginagawa nyo, paninira na lang. Tapos ang brother, Brad Joel, ang sasabihin nila, kung ayaw nyo sa iglesia, di umalis. Layas. Oo, di ba? Wala niyong pag-agaw sa apol. Di ba? Correct. Tapos, ganito po, Brad Joel, biruin nyo, ang ganda po nung puntong sinabi nyo kanina. Kung yung issue, simpleng issue ng Area 52, pinagsisinungalingan nila. Nagsisinungaling sila sa issue na yun, na napakalit lang dapat nun eh. What more yung usapang pagkaligtasan. Kumbaga bro, tsaka yung meron ng prueba, pinagsisinungalingan mo pa. Paano yung hindi nakikita? Exactly. Paano yung hindi nakikita? Hindi ba? Diba? Hindi ka tapat nun eh. Dapat tapat ka. Kung nagsabi ka, mga patay, pasensya na, kasi ganito. Maunawaan ka pa namin eh. Pero yung baliktarin mo pa yung issue, pasasamay mo pa yung mga nag-exit, yung uminom, babaliktarin mo pa, hindi na maganda. Gagamitin mo yung pito. Joel, ang ganda po nung sinabi po nyo na yun. Actually, biruin mo, yun nga yung sinasabi ko, during the first months ng pagsasalita ko, with all fairness kay DSR, hindi naman talaga siyang nagpatayo eh. Ngayon, i-admit niya lang eh, mga kapatid, pasensya po. Hindi ako. Pasensya na po. Kahit hindi niya sabihin na hindi ako, pasensya na po mga kapatid. Kung nakapagtayo kami, idamay niya na yung sarili niya. Ano siya, whether he like it or not, kasama siya sa pamunuan ng iglesia. Ngayon, para once and for all, ma-address yung issue properly, mga kapatid, pasensya na po kung nakapagtayo man po kami ng Umihingi kami ng kapatawaran sa inyo at sa... Tapos na. Bibigyan ka ng ako naman siguro, ako yung tagapagbigay ng karunungan. Bibigyan kita kasi tapat ka na eh. Di ba? Kesa yung nakikita ako nagbibigay, tas hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin. Niloloko mo yung kapatiran. Pagdadamutan kita. Hindi kita bibigyan ng karunungan, di ba? Katunayan na wala na po siyang karunungan. Tingnan po ninyo. I-compare niyo po yung mga pangangaral ni Daniel Rason ngayon sa mga previous na pangangaral niya. Napakalayo, milya-milya ang layo. Sobrang milya-milya ang layo. Biruin nyo, maglilimang taon na po
since the death of Brother Ed. Pero yung pong paksa niya, laging ang lundo pag-ibig. Pero, ang naitatanim sa mga kapatid, ano po, Puot. poot, galit. Mm-mm. Yun. Katunayan, Yun nga. walang sabi niyo nga po kanina, kung ako yung tagapagbigay ng karunungan, nakita kong tapat ka, talagang bubuhusan pa kita ng karunungan. Pero nakikita ako yung tagapagbigay ng karunungan, nagsisinungaling ka, pagdadamputan na kita. Yan po ang nangyayari kay Daniel Rason ngayon. Saka bro, siyempre hindi naman napapansin ng mga kapatid yun. Alam nila, yan ang totoo eh. Kamukha nun, kung ikaw may pag-ibig ka sa kapwa, yung sasabihin mo na pakukuluan din niya sa impyerno, don't worry, be happy. Sinasabi mo yan na may kagalakan. Yung mga anghel sa langit, pag may nagbalik loob, nagkakatuwa, siyempre babalik tarin mo lang naman yun eh. Kapag ka hindi nagbalik loob, malulungkot ka eh. Sino matutuwa? Di yung kalaban. Diba? Tapos yung sinabi na, tiwalag na yan, yung KSP, pumapalakpak pa, biro mo may mapapahamak. At saka, tuwa ka? Sabi ko nga po, paulit-ulit kong sinasabi, mga kapatid, yung pong talagang apostol ng Diyos, apostol ni Kristo sa Biblia, yung huling apostol ni Kristo, apostol ng Diyos, si San Pablo eh. During the time of his ministry, maraming nag-exit. Na-free si Brad Joel. Maraming nag-exit mga kapatid. Isa po sa mga nag-exit during the time of the ministry of Saint Paul, yung pong sambahayan ni Onesiporo. Pero wala po kayong mababasa sa Biblia na magkita-kita na lang tayo sa final, maiimpyerno kayo. Di po ba? Ang mababasa niyo po sa Biblia, pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Onesiporo sapagkat madalas niya akong pinaginhawa. Wala po tayong ibang mababasa na mga kapatid na ipinatakwil ng mga unang apostol, ng mga unang Kristiyano, yung mga nagsipag-exit, mga kapatid. Brad Joel, nawala yung sound mo. Wala ka pong sound. Ayan po, bro. Ayan, okay na. Ayan. Tsaka yung ngayon na punto ko nga ron, kung ikaw magulang ka, ako siyempre magulang na rin, lolo na nga rin ako eh. Opo. Di ba pag kami ng mga magulang, nung time na yun, siyempre dinidisiplina mo yung mga anak mo eh. Pagka namamalo ka, hindi lang naman sila yung nasasaktan eh. Yung magulang din naman eh. Kumbaga, hanggang ngayon bro, naririnig ko pa rin yung anak ng mga, iyak ng anak ko, yung daing ng anak ko eh. Hanggang ngayon, alos mahigit 3 dekada na yun nakakaraan, pero naririnig ko pa rin. Kumbaga, para bang pagkatapos mo mamalo, merong nawawasak sa pagkatao mo sa loob eh. Bilang masakit eh. Lalo na kung kung mapapahamak pa yung anak mo. Di ba ang mararamdaman mo kapag yan? Ito, pakukuluan sa apoy, don't worry, be happy, tuwan-tuwa. Sinong demonyo ngayon? Di ba? Opo. Ang pangit ng sasabihin mo, may pag-ibig ka, ang Diyos ang gusto niya, lahat maligtas. Ikaw naman, para bang tuwan-tuwa ka. Kaya, totoo yung sinabi ng bro yung sinabi nila, yung Bopols, tsaka yung manloloko. Kaya tignan mo yung nangyayari sa mga miyembro. Hindi ako matalino, bro, hindi ko inaano. Pero tignan mo yung mga katwiran nila. Sasabihin nila, nasa na sugo? Ang sagot ko, bro, bakit sa akin mo hanapin ang sugo? Hindi naman ako nagsusugo ang Diyos. Hanapin mo sa Kanya. Kung wala kang makita, maghintay ka, pero wag mo sa akin hanapin. Ganun yung mga katwiran nila. Nasa ng iglesia, nasa ng good works nyo. Kung maayos, kung alam mo yung sinasabi nyo, ba't mo hahanapin yung good works ng nasa labas ng MCGI? Kolorum din naman kung ituring nyo yan. Correct. At hindi kinikilala. At saka kung ipakita namin niya, di nawala na yung ganti ng Amen. Diba? Sabi nga ni Bes, ang kayamanan sa langit, yun yung mga
yung mga ginawa mong mabuti na hindi nakita eh. Diba? Ba't ipakikita? Kolorum din naman yun. Kung ituring, anong saysay? Diba? At saka pagka ipinakita natin, wala na po tayong pagkakaiba. Ganti. Doon sa Sa iba. ginagawa nila, na ipinapamarali, ina-advertise yung kanilang kabutihan. Na iginagawa, kabutihan daw. Ay, nandiyan yata si Brad Pio. Baka gusto niya Brad Pio. Para kung gusto niyang magano sa akin, yung sinabi ko. Ipakyatin natin. Patotohanan, no? Kung gusto niya lang. Oo, sabi yung nakaraan, dalawa daw kayo magsasalita eh. Ayun yung pakiano. Di ka na, Brad Pio. Sis Lucy. Kalukal mo din Sis Lucy. Opo, Sis Lucy. Ayun. Ulitin lang natin yung Brad Pio, bigyan mo lang kami ng go signal. Nag-send ako sa iyo ng invitation. Kagaya ng sinabi mo, the guest declined the live video invitation. Kasi alam mo na yung dahilan. Alam ko na. Ayun. Kaya bro, naiinggit ako doon sa yung taga Cavite, yung Diaconesa. Kasama yung mga pamilya. Kabalyo. Brad, Manalyo yung mag-asawang Manalyo. Oo. Sabi ko, sana dumating ang araw. Ganun din ako. Hindi po yun malayo. Kaya nga po kami nagtitiis, nagsisikap na maiparating sa mga kapatid yung dapat nilang malaman. Kahit na pinapasama tayo, tiisin lang po natin. Bro, sabi nga po kapatid, sabi nga po nung kapatid, alam mo ba Brad Badong, minumura ka na ng mga dilulu. Sabi ko, wala po akong pakialam doon, sabi kong ganyan. Kahit murahin nila ako, kahit ipakulam nila ako, alam ko naman ngayon mayroon ng pinapakulam na nila ako, pinapabarang na nila ako. Ba't ako matatakot kung nasa panig ako ng katwiran at ng Diyos? Anong katatakutan ko? Tingnan po si Daniel Rason, biruin mo, siya pala ang nagsasabi ng totoo. Bakit hindi siya makalabas para harapin, i-address properly ang mga issue? Biruin mo, merong pamilya na milyonaryo. Milyonaryo po ito hindi lang 1 milyon, hindi lang 10 milyon, 20 mil ang kanilang asset. Milyonaryo, ibig sabihin maraming milyon. Nag-exit sila. Biro mo, isang iyak lang ni Brad Ellie, 3 milyon. Iiyak ni Brad Ellie, isang property. Nag-exit po yung buong pamilya na yon. Ngayon, kung kayo pala, Daniel Rason, nagsasabi ng totoo, bakit hindi nyo mai-address properly? At kung talagang mangangaral ka ng Diyos, bakit hindi mo ipagmalasakit? Kagaya ng isang mabuting pastor na nakasulat sa Biblia, sabi ng Panginoong Jesucristo, yung mabuting pastor, meron siyang 100 tupa na waglit yung isa, iniiwan niya yung 99 upang hanapin yung isang nawawala. Opo. Bakit ikaw, hindi naman nawawala Ang tanong lang, merong ang kapatid sa Pampanga, Badong, nagtanong lang ako kung totoo yung Area 52. Biruin niyo po, pinasama na po ako, wag na daw po ako kapin kasi meron na daw po akong masamang espiritu. Samantalang, hindi naman yung kapatid yung nagtayo ng Area 52 nightclub. Hindi naman yung kapatid ang nagtinda ng alak. Bakit hindi nyo i-address properly? Diba? Sabi kasi na siyang nagtatakip ng pagsalangsang, hindi giginhawa. Kahit gaanong pagtatakip ninyo, sisingaw at sisingaw din yung baho. Might as well, i-address na lang na properly. Kaya nga, di ba sinasabi ko before, Brad Daniel, madali lang naman yan.
aminin lang natin na nagkasala tayo kagaya nung nangyari kay Haring David. Nung ipakilala ng propetang si Nathan yung kanyang kasalanan na nagawa kay Batseba at kay Urias, ano siya, inapak niya yung bihis pagkahari. Gumulong sa abo, Sabo. nag-ayuno, nagpakumbaba sa Diyos. May kapatawaran ang Diyos. Nakasulat yun, di po ba, Brad? Opo. Binabasa yun lagi tuwing mag-SPBB, ikalawang Kronika 7:14. Ngunit kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan, dumalangin, magpakumbaba. Prerequisite yung pagpapakumbaba, Brad Joel. Bakit hindi nila magawa yung pagpapakumbaba? Hanggang uso lang, bro. Ayun. Hanggang uso lang. Ayun nga. Yung ano nga kumbaga, kinikilala nilang leader si Bes, Ama Asugo, pero hanggang uso lang. Sugo sang uso. Brad Joel, actually, hindi na rin nila kinikilalang sugo si Bes. Si Bes. Hindi nga po Naniniwala po ba kayo na hindi na na. kinikilalang sugo si Bes? Hindi na. Yung nga, yung sinabi ko na hindi na sila naniniwala kasi yung mga sinabi ko, yung hindi na nagpapatanong, di ba? Manloloko, hindi na nila pinaniniwalaan yun salita ni Bes yun. Yung sa demonyo kasi nagpapayaman, hindi na rin nila kinikilala yun Ang kinikilala nila na sinabi, yung may laban dyan, may laban kay Bes. Yun lang Pero yung mga binanggit natin, hindi na nila kinikilala yun. Sugo na lang sa muso si Bes sa kanila. Kasi po, ganito, hindi nila Brad Joel, meron ba akong ano dito, bariya? Saglit lang po Ay, wala na pala akong ano dito. Coins. Hindi ka ba natutulog, Brad? Hindi pa. Natutulog naman po. Ito po, 1 euro po ito, di po ba? Opo. 1 euro po ito. Pagka binawasan mo yung 1 euro, hindi na 1 euro. Hindi na 1 euro, ganun din po ang katotohanan. Di po ba yun yung halimbawa ni Bes sa atin? Yung piso. Yung piso, pagka binawasan mo ng 5 centavos, hindi na piso yon. 75 centavos na yon. Ay 95 centavos na yon. Ganon din yung katotohanan. Pagka binawasan mo na yung katotohanan, it is not the truth anymore. Pero yung katotohanan, kahit sinong magdala, kahit bata yung katotohanan pa rin yon. Sa kanya, kahit sa kanya, bro, kahit tama yung sinasabi ng iba, di ba? Kung hindi mo pastor, kung paniniwalaan, parang gano'n, di ba? Diba? Ang pangit Saka bro, hindi napapansin ng mga kapatid, sinasalaula na yung mga nasa Biblia, yung lagi kang handa sa pagsagot, pinalitan niya na sinabi ba, lagi kami? Yung lagi kang handa sa pagsagot, ano yun bro, mahalaga yun kasi inaari mong banal si Kristo sa puso mo Di ba sabi nga na ariin ninyong banal sa puso nyo si Kristo. Si Kristo na Panginoon na lagi kayong handa sa pagsagot. Sa mga taong humihingi ng mga katwiran. Sa pag-asang nasa inyo. Tsaka yung binaluktot niya rin yung subukin ninyo ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. Sinabi ba na kung sila kami? Di ba? Kung kami, di ba? Kaya yung bro, ang palusot niya ro sa paggawa ng rebulto, hindi naman sinabi na wag akong gagawa ng rebulto Sinabi ro, wag kang gagawa, hindi ako. Di ba? Tsaka wag kang mangangalo niya hindi naman sinabing ako. Ayan po diba? Mga kapatid, narinig po ninyo yung sinabi ni Brad Joel. Marami pong binababoy. Itong nagpapakilalang sugo ng Diyos, binababoy niya po yung mga talata ng Biblia. Mga kapatid, samantalang ang sabi ng Biblia sa Apokalipsis, huwag kang magdadagdag. Huwag kang magbabawas. Huwag kang magbabawas kahit isang kudlit. Ganun kahalaga. Kahit isang kudlit sa Biblia. Pwedeng maiba ang tot
pwedeng may Ah, teksto ng nilalaman ng Biblia. Pagka opo. nagbawas ka ng kudlit. Ngayon, hindi lang kudlit ang binabawasan ni Daniel Rason. Binabago. Minamali niya yung buong konteksto ng sinasabi ng Biblia. Malinaw naman eh. Subukin ninyo ang bawat espiritu kung Kung sila'y sila. sa Diyos. Hindi Exempted eh. exempted, di ba? Sila, ang sabi niya, sila, hindi kami. Hindi ako, Oo. hindi ako kasali. Oo. Hindi ganon. Hindi ganon. Si Pablo sa kanyang kababaan ng kalooban, kahit alam niya na hindi naman possible na mangaral siya ng ibang ebanghelyo eh. Pero to appease yung 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 mga kapatid, to give the brethren, the congregation, the assurance that Saint Paul will not lead them to perdition, to false doctrine. Sinabi niya, datapwat kahimat kami o isang anghel na bumaba mula sa langit, mangaral ng Ah, ebanghelyo. Matakwil. Ang ganda nung sinabi ni San Pablo eh. Alam ko, Brad Josel, nakuha mo rin yun eh. Pero bakit sinasang-ayunan mo yung sinabi ni Daniel Rason na hindi niya sinabing ano eh, meron bang possibility na mangaral ng ebanghelyo si San Pablo? Walang possibility nga eh. Pero with his humility, dinamay niya yung kanyang sarili to Mm. prove to the congregation na wala siyang intensyon na ipahamak yung kanilang kaluluwa. Mm. Pa po nyo yung punto doon ni San Opo Pablo po. Mm. sa Kumbaga kanyang kahit na ng ang budli. kumbaga siya sabi niya, sinisigurado niya na kahit na ako, kahit na yung pagka mali yung tinuro ko, na iba, wag niyong tanggapin. Di ba? Parang Itakwil ganun nyo lang ako. naman yun. O itakwil niyo ako, wag niyo tatanggapin. Basta ito na yung aral ko. Pagka na iba yan, itakwil niyo ako. Di ba? Parang ganun. Tsaka yung babaeng bao, di ba? Hindi ang mag-aaral na mamahala ng sambahayan. Biro mo bro, SPBB, magpapasalamat kayo. Ano ipinagpapasalamat nyo sa Diyos nyo? Yung kasinungalingan, yung mali? Hindi ba pamumusong yun? Salamat sa maling aral na binigay ninyo. Di ba parang ganun? Parang sasabihin nila, wala kaming nakitang lumabas sa MCGI na napasama, na hindi napasama. Napaputi. Napabuti. Kayo ba, napabuti ba kayo niyan? Ang pinasasalamatan nyo ang Diyos sa isang kasinungalingan na tinanggap ninyo? Hindi naman kasinungalingan ang ibibigay ng Diyos sa inyo. Tapos ba't pinasasalamatan ninyo? Nagpapasalamat kayo, sayang ang oras nyo, pera nyo. Correct. Sa kasinungalingan tinanggap ninyo. Diba? Kumusta po kayo ngayon, Brad Joel? Kumusta po kayo ngayon? Ilang buwan na po kayong nag-exit? Noong January 15 nga, bro. Tapos January 10. Yun. Dapat magsasalita na ako nung March. Kayong dalawa ni Brad CJ. Kaya Brad CJ, pasensya na. Kasi kay Brad CJ din dapat ako magsasalita noon. October 11 noon. Inuubo ko noon, uminom ako ng Tylenol, may pampatulog. Si Brad Anya ko, siya yung guest noon, para sisingit lang ako. Hilong-hilo ako, para nablanko yung isip ko. Kaya sabi ko kay Brad CJ, parang nakalimutan ko yung sinabi ko. Para bang nabablanko. Sabi ko sa loob-loob ko, Groggy. Ano pa? Groggy na po. Groggy po. Sabi ko sa loob-loob ko, kung ako magsasalita, baka masayang yung oras ko, yung panahon ko na nagsalita ko, hindi ko nasabi yung gusto ko sabihin. Masasayang. Kaya, yun. Hindi ako umuubra minsan tuwing Sabado kasi may alaga ko. Nandito yung biyenan ko, minsan yung madalas yung apo ko nasa akin. Opo. Hindi ako makaporma pagka Sabado. Kaya, Bro CJ, pasensya na ha. Kumusta po kayo ngayon? Ngayong simula nung nag-exit kayo, naging masama po ba kayong tao? Hindi, ayoko sabihin na ako yung magsabi. Kumbaga kung sasabihin nila ako masama, edi pagsalitain ko yung mga pamilya ko na naanib pa dyan. Sila magsabi kung ako ba napasama.
Mhm. Yung hipag ko nga sabi ko, sabi nga niya, di mo, hindi ako naniniwala, kuya Sabi niya, ikaw yung ano namin Kumbaga ako kasi pa yung matanda Mhm. Ikaw yung nakasama namin sa ano ko sa mga anak ko, ganyan. Mhm. Ayoko na sabihin kung ano Yeah. Kumbaga Yun sila na po. magkano na, hindi ako napasama bro Kumbaga Mhm. sabi nila kahit na asawa ko, di tanungin nila, kahit na anib dyan, kung ako ba'y Mhm. masama. Ayoko naman magsabi na ako'y mabuti. Mhm. Actually, Diba? well, meron pong kapatid sa Canada, si Brad Gilby Arandela. Yung laging umaakyat po sa Opo, akin. naano ko po Opo. siya. Opo. Una pong nag-exit yung si Brad Gilby Arandela. Group Mm. servant po yun sa Saskatoon, sa Saskatchewan, Opo. Saskatchewan. Ngayon, yung asawa niya, dumadalo pa. Opo. Dumalo ka lang, ganito, ganyan. Ngayon, biglang tinanggal po itong si sis, Yung ano ba? asawa niya po. Opo, yung asawa ni Brad Gilby, tinanggal sa mga GC. Siyempre, kahit sino mang tao na tanggalin sa GC, aktibo ka naman, magdaramdam ka. Nagtanong siya, bakit niyo po ako tinanggal sa GC? Kasi po yung asawa ninyo exit na. Mm. Nag-iingat lang po kami. Mm. Di po ba? Ang galing. Opo. Mga nagtatakwil Ang Opo, Diyos hindi nagtatakwil. lalo na yung di po ba, napanood niyo po ba yung sinabi ni Sis Myra na kinuwento niya yung nakausap niyang kapatid na taga Bataan. Na nag-exit yung magulang, itong anak na na aktibo pa, eh, inahamak niya yung magulang niya. Opo. Masakit po sa magulang yon. Biro mo, yung anak mong Opo. mo, yung anak mong maraming gabi pagka nagkakasakit, hindi ka natutulog, mas gugustuhin mong magutom ka, basta meron lang maisubo, mailaman sa tiyan yung mga anak. Tapos, nag-exit ka lang ituturing ka ng demonyo. Opo. Yun, ganun naman talaga yung kaya naniniwala ako, totoo yung sinabi ng kapatid Yung itinawid na ako yung demonyo. Totoo yun Naniniwala ako na totoong sinabi nila yun Mm. Diba? Pero sa totoo lang bro, nagsakripisyo rin ako sa lokal ng Bangbang. Tsaka minahal natin yan yung dalawang leader na yan. Mm. Pero mo bro, alam mo naman yung Bangbang, hindi sa nag-ano bro, no? Ako yung nag-aasikaso ng project. Bago magsabat, 2 months before ng sabat nilang dalawa, pinaghahanda ko na yung mga kapatid na regalo. Sinasabi ko na, mga kapatid, may project man o wala sa sabat nila, ano tayo, magbigay tayo. Ito na yung pinakaregalo natin. Kumbaga, sinasabi ko na, siyempre, sinasabi nila na laging gipit, di ba? Mm-hmm. O, sabi ko na, dito lang naman sila nakakakolekta ng maganda-gandang na tulungan pagsabat nila. Yun yung kaya automatic yung bro, kada sabat nila meron. Kaya nung bro, yung huling, hindi sa bro, yung huling sabat ni Bes, 2020, di ba? Ano Mm. yun tawag dito, 2019, pandemic, 2019. 2000, hindi, 2020. Yun yung naghuling concert niya Okay. sa Brazil. Sa Brazil. Pandemic na yun, bro Mm. Pero 2 months before noon, siyempre, nag-lockdown no, March 15 yata o 16. Mm. Hindi na ako nakapunta ng lokal no kasi galing ako sa San Diego no, sa US. Mm. Binantayan ko yung biyenan ko. February 29, hindi na, dumating ako quarantine no, 2 weeks. Hindi na ako nakapunta ng Pero nakapaghanda ko na yung mga kapatid. Nagkaroon ng concert. Hindi pa nagko-concert si Bes. Nakapag-remit na po kami ng 1,620,000. Kumbaga, automatic yung bro. Kumbaga, nandun yung malasakit ko. Hindi naman gagawin ng isang tao yun ng walang malasakit, Na bro. walang malasakit. Exactly. Oo, bro. Kumbaga, kahit na wala pang concert, na may nakapag-remit na kami ng mahigit milyon, 1,620,000. Tapos may tumawag nga sa akin na worker, KNC worker. But Joel, nagko-concert po si Ingkong, sabi niya. Sabi ko na pagbigay na tayo yun na yun.
Hindi, iba na yun eh. Iba yun. Magkano yung pledge natin, sabi niya. Sabi ko, sis, mahirap naman mag-pledge, magbigay ng kung magkano, para bang ginagawan ko ng utang yung mga kapatid nang hindi nila nalalaman. Nalalaman. Pero, yun, iba niya natahimik yata yung worker na yun. Eh sabi ko, pero sige, meron pang mga kapatid na hindi pa nakapagbigay. Papalo up ko. Kaya yung uling concert ni Bes, siguro kulang-kulang sa 1.8 din ang nabigay ng Bangbang. Laging yung kadalasan milyon. Kung wala kami malasakit ni Mrs., hindi naman ganun ang may bibigay namin, gagawin namin. Anong pakialam ko dyan, parang ganun. Magpapakahirap ba kami para mangolekta? Yun. At saka, wala naman po sanang ganitong mga senaryo na magsasalita tayo ng kung wala tayong kaloobin natin, kung hindi nila tayo pasasamain. Kaya po nun, sinabi ninyo na, sinabi ng mga kapatid, totoo po ba yung Area 52? Kung hindi nyo kayang sagutin, manahimik na lang kayo. Huwag nyong pasasamain yung mga kapatid na nagtatanong lang naman eh. Kasi naman yun sa Biblia magtanong eh. Kaya nga tayo naanib lahat dahil dyan sa programang Itanong Mo kay Soriano. Biblia ang sasagot. Bakit ngayon namatay lang si Brad Eli, nawala na yung Itanong Mo? Nakasulat nga po. sa Biblia Nasa Hagay yun, 2:11. Magpagtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa mga kautusan. Utos yun. Opo. Tapos ang lakas ng loob nila na ito yung bayan ng Diyos. Sasabihin yung bayan ng Diyos, nasaan ang saserdote? At saka, bayan ng Diyos may saserdote. Bakit hindi matanong? At saka di po ba meron tayong rehisto dati nung nagkaroon ng kaso yung iglesia ng Diyos na po natin, na pangalan ng samahan. Ang isa sa mga nakarehistro, Bayan ng Katotohanan. Nasaan yung Bayan ng Katotohanan ngayon? Bakit punong-puno ng kasinungalingan? Biruin mo, sa monetary aspect pa lang, punong-puno na ng kasinungalingan. Mas mabuti pa, mas maigi pa nung panahon ni Brad Eli, every SPBB, merong year-end report. Opo, nakita ko yun. Di ba? Kaya nga yung kapatid, ang ganda ng ng pananalapi ng iglesia. Kasi ipinapakita kung magkano ang pumasok at kung magkano ang inilabas. At merong sinasabi si Brad si Brad Eli, mga kapatid, lahat po ng property ng iglesia nakapangalan sa iglesia. Wala po kahit sino, kahit ako, ang po pwedeng umangkin o makapagbenta without the consent of the majority of the member. Nasaan na po yung pinagmamalaki? Nasaan na yung yung property ng iglesia? Bakit nakapangalan ngayon yung 80% ng shares of stock ng iglesia doon sa nagngangalang Arlene Rugarason? Who is Arlene Rugarason sa iglesia? Biruin mo, ang pinasasalamatan na ngayon, 2 na po yung taga-akay ngayon sa iglesia. Opo. Kapatid na Daniel, kapatid na at Kuya Daniel, Ate Arlene, salamat po sa Diyos sa inyong pag-akay sa amin. Si San Pedro meron pong asawa. Pero yung pangalan ng asawa ni San Pedro, alam ko hindi naman nakasulat sa Biblia. Hindi nabanggit. Hindi nabanggit sa Biblia. Nakasulat lang merong asawa si San Pedro. Bakit hindi nabanggit yung pangalan ng asawa ni San Pedro sa Biblia? Hindi relevant Pero bakit si Ananias at si Sapphira mag-asawa, nakasulat yung sa Biblia? Maraming mga babaeng significant sa iglesia ang nakasulat yung pangalan nila, kagaya ni Persida, kagaya ni Triposa, kagaya ni
Yung mga babae sa ano, kasi yung Opo. mga mga brother. Ayun. So, bakit yung ano, yung asawa ni San Pedro na sinabihan ng ano ng Panginoong Jesucristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Merong nag-message dito, nag-pop up. Hindi ko alam kung po pwede kong banggitin yung pangalan niya. Ang ganda nung sinabi ni Brad Joel na punto. Sabi niya, totoo po yun mga kapatid, kung tayo lang po, bubuksan lang po natin yung ating pangunawa. Madali pong makita eh. Bakit nga naman hindi i-address properly yung mga issue na nagsisirculate sa social media? Hindi po ba? Para ganito, Brad Joel. Padre di pamilya po kayo, di ba? Opo. Nagkaroon ngayon ng problema sa loob ng inyong pamamahay. Tambayan. Opo. Oo. Meron po kayong anak, yung kanyang kaibigan, hindi po kayo makausap ng maayos ng anak po ninyo, doon sa best friend niya, nabanggit niya yung ano, yung kanyang problema, na problema ng inyong buong pamilya. Ngayon, nakarating po ngayon sa inyo. Bilang mabuting magulang, ano pong gagawin ninyo? Anak, nabalitaan ko meron ka palang problema. At pinagdamdam mo yung nangyari sa ating pamilya. Ganito kasi yan. Gagawa ka po ng paraan, di po ba? Mm. Brad Joel, para Opo. masasaran yung problema ng inyong pamilya. Mm. Bakit ito? Saka ayaw mong ano, sa pamilya mo, ayaw mo may mapahamak. Bakit Exact. yan? Exact. Diba? Kahit na ang anak mo may kasalanan, sasagipin mo pa rin eh. Ang nakikita mo pa rin sa mga anak mo, kabutihan pa rin eh. Ganun Diba? yung damdamin ng umiibig na magulang. Opo. Opo, kasi yung nga, kumbaga sa akin nga bro, kung sakali ako, yung buhay ko yung magiging kapalit nito, mabuksan lang yung isip nila, bibigay mo eh. Diba? Kasi mas mahal mo yung mga anak mo kaysa sarili mong buhay eh. Yun yung ano nila. Alam naman nila yun. Diba? Kung mahal mo yung anak mo kaysa sarili mong buhay, ibibigay mo lahat eh. Kahit na ikaw na mapahamak eh. Actually, Brad Joel, ang dami po ng mga silent exiter. Hindi ko lang po sila po pwedeng i-dox. Kasi alam nyo naman po, kagaya po niya, nagsalita po kayo. Kung dun sa punto na ang kausap nyo lang yung dalawang manggagawa, na kumalat sa trito ninyo, kumalat sa division ninyo, what more kausap nyo ngayon si Badong? Ang pinaka-notorious na kaaway ni Daniel Rason. Opo. Sa akin bro, kahit na ano pa sabihin nila, wala naman akong pakialam. Ang importante sa akin, pamilya ko eh. Kasi ang ugali ng isang tao nga, sabi ko nga, hindi naman nasa labas eh, nasa loob ng bahay. Exactly. Kung sabihin nila ako, demonyo, ang ano naman sa akin ng mga pamilya ko, hindi naman. Okay lang sa akin. Kaysa naman na ang bait mo sa labas, sa loob ng bahay, itinatakwil ka, yun ang hindi maganda. Exactly. Diba? Totoo po yun. Ang ganda po sabi po ninyo. Actually, noong time na nasa Vietnam ako, nakarating sa Vietnam, merong nagchuchu sa Vietnam. Suspendido yan si Badong. Chinat ko yung katiwala ni Brad Eli sa Brazil. Sabi ko, sabi kong ganyan. Nalulungkot ako, sabi ko. Bakit naman? Kasi nakarating dito na suspendido daw ako, sinuspindi ako ni Brad Eli. Sino namang dalahira ang nagsabi na suspendido ka? Isinirkular ka ba? Hindi ba sinuspindi ka lang ni Brad Eli sa Viber group chat ng sambahayan? Bakit nakarating dyan? Pabayaan mo sila. Mas maganda nga yan. Mas maganda nga na ang tingin ng mga tao, mga kapatid, masama ka. Pero sa tingin ng Diyos, mabuti ka. Mas naman na pinupuri ka, inaano ka ng mga kapatid. Sa Diyos pala, kasuklam-suklam ka. Itinatakwil ka. Ganun yun.
Sabi ng Biblia magsilayo kayo. Hindi ko kayo nakikilala, Panginoon. Nagpalayas din naman kami sa iyong pangalan. Gumawa kami ng mga dakilang tanda sa iyong pangalan. Hindi ko kayo nakikilala. Mm. Ganun yung mangyayari. Kaya yung sinasabi nilang magkita-kita na lang tayo sa finals. Sigurado ba kayong magkikita-kita tayo sa finals? Kasi kagaya nito, mga kapatid, kagaya nito. Pero ininyo, hindi pa naman nag-i-exit itong si Brad Joel nag-resign lang siya sa kanyang pagiging diakono. Kasi hindi maatim ng budhi niya na yung mangaral niya nagsisinungaling. Pero sabi ng Biblia kasi yun kayo'y sa inyong amang dyablo, ang nais ng inyong ama, ang ibig sapagkat siya isang mamamatay tao buhat pa ng una. Pag nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Yung palang sinungaling, anak ng dyablo. Bakit bakit nuknukan ng kasinungalingan itong leader natin ngayon? Samantalang, pwede naman niya sabihin Mga kapatid, pasensya na po kayo. Kung nakapagtayo man kami, hindi niya kayang i-address yun, wala nang ba kahit isa sa mga KNP na pwedeng magsabi? Mga kapatid, wala pong kinalaman diyan si Brad Daniel. 'Di ba? Ano na lang parang ano bang tawag doon? Palit ulo na lang para sa kahihiyan na lang. For kahihiyan sake. Pero bakit tinatakot mo yung mga KNP mo? Nasasabihin mo na pag ako bumagsak, lahat tayo babagsak. Kanino ko nalaman yun? Kanino ko nalaman yun? Mga KNP yun sa iyo, Daniel Rason. Kanino ko nalaman yun? Sa KNP. Na nandoon sa meeting. Biruin mo, bakit mo sasabihin? Kaya nga sabi ko kay Sis Mary Ann Malyari, at siya sabi kong ganyan, talagang hindi na sa Diyos itong iglesia na to. Biruin mo, bakit sasabihin ni Kuya na pagka bumagsak siya, babagsak tayong lahat? Hindi ba? Kung naniniwala tayong sa Diyos tayo, meron tayong confidence na hindi tayo babagsak. Bakit meron siyang ganung thought? Meron siyang ganung kaisipan. Pag bumagsak ako, babagsak tayo. Ibig sabihin, alam niya sa sarili niya na hindi siya qualified to be a messenger of God. Opo, bro. Opo. Kaya, yun mga kapatid, kanina lang kausap ko yung kapatid na taga North America na biro mo, mga kapatid, kung ang inyong mga asawa, kung ang member ng inyong pamilya gusto na nilang mag-exit, left them. Huwag ninyong ipagpapalit ang inyong mga anak, ang inyong mga magulang, ang inyong mga asawa, ang inyong pamilya sa maling katuruan ni Daniel Rason. Tandaan ninyo mga kapatid, kung iyan ay totoong sa Diyos at mangaral ng Diyos, meron pong nakasulat sa Biblia. Kaya nga nung ayoko na, yung first attempt ko na ayoko nang dumalo, that was December, not December. That was November 2023. Nung nag-attempt ako, hindi na po ako dumalo ng dalawang pagkakatipon nun Yung pong cellphone ko, punong-puno ng messages ng pamilya Malyari at ng call ng pamilya Malyari. Sabi ko, ayoko nang dumalo. Huwag niyo na akong pag-aksayahan ng panahon. Ngayon ko mas na-appreciate yung sinabi ni Apostol San Pablo sa kanyang panalangin na pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Onesiporo sapagkat madalas niya akong pinaginhawa. Siguro naman, yung 20 taong mahigit na ipinaglingkod ko kay Brad Eli at sa pamilya niya, sapat na yon para
ikaligtas ko at kaawaan ako ng Diyos. Kasi meron sa Biblia, whatever you did to the least of my brethren, that you do to me. Ang magpainom ng isang sarong malamig na tubig sa pangalang alagad, hindi mawawala ang ganti sa kanya. Yun yung pinanghawakan ko nung ayoko na pong dumalo, yung first attempt ko. Kaya lang mahal ko po yung kapatiran eh. Napamahal po sa akin talaga yung kapatiran. Nandoon yung thought sa akin na pagka gumising ako ng Miyerkules, dadalo ako ng prayer meeting. Pag gumising ako ng Sabado, dadalo ako ng worship service. Kaya nga po nung pumunta ako dito sa dako ng kung saan man ako naroon, sinisend ko pa nga kay Sis Baby De Jesus eh. Sinisend ko pa nga sa Pamilya Malyari eh, na nagba-Bible study ako kung saan man ako naroon. Nangangaral po ako dito during that time. Nangangaral po ako dito. Kasi yun yung nasa puso ko. Tapos biglang kamukat-mukat mo eh, kumalat sa sa mga group chat ng mga kapatid sa iba't ibang lokal sa iglesia, sa iba't ibang lokal sa iba't ibang mga bansa sa iglesia, na wag na daw akong i-block na daw ako dahil nagsasalita na daw ako ng laban sa mangangaral at laban na daw ako sa aral. Sabi ko, anong katunayan ninyong nagsasalita ako ng laban sa mangangaral at lumalaban na ako sa aral? Ayun. Sabi Doon na nga, po nagsalita yun. Ay, nagsimula yun, Brad Joel. Yun. Kaya ako nararamdaman ko po yung nararamdaman ninyo at nararamdaman ng mga kapatid. Meron ngang nag-message sa akin kanina, si Brad Marlon Cruz na taga-Canada. Sabi niya, ngayon ko lang napanood si Mama Mary na meron pala siyang ganung side na malambot yung puso niya. Naiyak ako habang pinapanood ko yung video nyo kahapon, sabi niya ganyan sa akin ni Brad Marlon Cruz. Sana wag kayong tumigil. Mahal namin kayo, Brad Badong. Paki-regards kay Sis Myra na mahal namin kayo. Sabi ko, alam mo, Brad Marlon, sabi ko sa kanya, kaya nga ako, kahit na gusto, actually, 4:00 na po ng madaling araw dito. Opo. Pero nung nag-message si Brad Joel Alfonso na, Brad Badong, try po natin. Sige po, pwede po ako ngayon. Nagtitiis po kami, mga kapatid, para po matauhan po kayo at mabuksan ang isip. Kasi, nalulungkot kami na merong magulang na binabastos ng kanyang anak dahil sa maling doktrinang itinuturo ni Daniel Rason. Merong mag-asawa na maghihiwalay dahil yung isa na panatiko, kahit maghiwalay tayo, basta magiging loyal ako kay Brad Daniel, okay lang na masira yung pamilya natin. Ay, binanggit ko kanina, bro, yung magkawatak-watak. Opo. Opo. Yan. Masakit po yun sa kalooban, Brad, Opo, Brad, bro, masakit Joel. yun. Masakit. Kaya Ikaw yung nakasama mo na sabihin mo ng ilang dekada, tapos ang ipagpapalit. Di ba sana kung tapat yung maintindihan mo eh. Kung tapat yung mangangaral eh. Hindi Para bang hindi worth na ipagpapalit mo kami, paniniwalaan mo yung sinungaling. Kesa yung sa asawa mo, magulang mo, kapatid mo, na nagmamalasakit. Ang isa sa nagmamalasakit, ang umiibig talaga sa isang tao, bro, yung magulang, bro eh. Totoo po yan. Totoo po yan. Yun yung Actually, Brad, meron kang sinabi kanina na hindi nila po pwedeng sabihin sa amin, sa akin personally, sa aming mag-asawa na hindi namin minahal ang iglesia. Kasi kagaya nun, biro mo, nasa US kayo. At every time na 2 months before their Sabbath anniversary, naghahanda na po kayo whether merong iba ba ang pamunuan or wala, meron kayong nakahanda.
No Opo. po. Alam niyo po, kaya nga po na nailabas ko yung kahit mabaho yung paa ni Danya Rason, minamasahe ko. Mm. Ipinapakita ko kung gaano ko kalalim silang mahalin. Mm. Yung kinikilala kong sugo ng Diyos. Hindi ko po sila ipinapahiya. Ipinapakita Mm. ko kung gaano ko sila kamahal. Opo. Kaya lang, nagkaroon ng ibang connotation sa ibang mga naging katatawan, mabaho pala pa yan. Ay bro, parang may nag-message si Brad Pio. Ewan ko kung gusto yung pumasok. O, game na daw siya. Game na. Ayun. Ewan ko kung ka. Ayun. Ayan, game na daw siya. O, sige, Brad Pio Castillo. Total, binigyan mo kami ng go signal. Ay, the guest declined the live video invitation. Hindi pa. Bakit? Nakita ko lang game. Oh, hindi, nakita ko game na eh. Ayun. Mga Ayun. kapatid, pasensya na po kayo kung hindi na po namin mababasa lahat ng mga comments po ninyo. Pero lahat po yan mababasa ng mga nanonood ngayon. At saka nakamonitor po sila. Brad Joel, nakamonitor ang Central. Nakamonitor si Opo. Daniel Rason sa account ko po. Kaya ito pong ano po ninyo na mensahe po ninyo, sana makarating sa kinauukulan. Most especially to your loved ones. Na mabuksan yung isipan ng dapat mabuksan ng kaisipan. Na kaya tayo nag-exit, kagaya nung sinabi ni Brad Ace, hindi kami umalis dahil sa galit. Umalis kami dahil sa pag-asa. Pag-asang pag-asang kaaawaan kami ng Diyos. Kung kami mali pala yung namin, di ipanalangin ninyo kami na sana kaawaan din kami ng Diyos. Hindi ba sabi sa Biblia, ang Diyos ang wag na kayong maghatulan mga kapatid. Sa labas ng iglesia, Diyos ang umahatol. Ngayon, lumabas na kami sa iglesia, di ibigay nyo kami sa hatol ng Diyos. Huwag ninyo kami hatulan sapagkat sa hatol na hinihatol ninyo, hatulan kayo. Ganun kabigat yan mga kapatid. Akala ninyo madali lang yung inihahatol ninyo sa amin. Naku, baka pagdating ng araw ng paghukom, magtago kayo. Kaya nga maraming sabi sa Apokalipsis, takpan ninyo kami. Nakikiusap yung mga tao sa mga bundok eh. Di ba? Daganan ninyo kami sa mukha ng ng mga bato yata, bato. Oo. Takpan ng bato ba? Oo. Kaya mga kapatid, maghunos dili kayo. Hindi po kami masamang tao. Kung palagay ninyo masama kaming tao, di panalangin ninyo na maging mabuti kaming tao. Kayo pala yung mabuti eh. Pero bakit tignan ninyo? Kami yung palang masama, pero yung pagnanasa namin, mapabuti pa rin at kayo. Ipinapanalangin pa rin namin kayo at ipinagmamalasakit pa rin namin kayo. Kagaya ng mga doktor na nagsipag-exit na sinasabihan ni Danya Rason na mga albularyo lang daw, mangket. Biruin mo ilang dekada mo silang pinakinabangan. Sa klinik ni Kuya. Biruin mo, bakit klinik ni Kuya? Hindi ba dapat klinik ng iglesia? Opo. Di ba? Bakit klinik ni Kuya? Bakit law center ni Kuya? Bakit butika ni Kuya? Bakit libreng sakay ni Kuya? Bakit puro Kuya? Hindi ba dapat ang karangalan sa iglesia? Bakit puro kay Kuya? Ngayon, 2 dekada, 3 dekada mong pinakinabangan ito na wala namang kahit man lang panggas, hindi mo binibigyan. Sila pa mismo ang nagsusustain, nag-finance ng kanilang mga missions, medical missions. Tapos sasabihan mo na mangkepwing lang, albularyo lang. Kaya nga tignan po ninyo, merong nag-message sa akin na kapatid na nasa medical team, doktor. Ay naku, mag-ingat na kayo nandyan sa
Nandiyan sa GC ninyo na doktor, mga doktor ha, mga doktor. Ang sabi nila, Badong, ah, kulang na po yung ano, marami na pong mga medical practitioners na hindi na po nakikipag-participate sa medical missions. Paano pa po nila maiaano yung ospital Hospital. na Oo nga. pinagyayabang nila? Kaya nga, hindi pa napipisa yung itlog. Nagbibilang na ng sisiw eh. Nagbibilang na ng sisiw. Kaya nga eh, tapusin muna bago magyabang. Tsaka, Mm. ewan ko. Brad Joel, Opo. ano po yung gusto nyong sabihin sa mga kapatid natin na nakasama natin sa paglilingkod na ngayon, galit na rin sa atin? Sa akin? Ano lang, buksan lang nila yung isip nila, bro. Makikita nila kung anong klaseng mangangaral yan eh. Yung sinasabi nila na, tumingin kayo sa aral. Tingin ko sila yung hindi tumitingin sa aral eh. 'Di ba? Yung mga pinagsasabi natin kanina, yung pinagsasabi ni Bes, natutunan natin, hindi na nila tinitignan yun eh. Mm-hmm. 'Di ba? Opo. Yun lang. Tapos yun, ano lang, sana yun lang ang ano, kung mabuksan lang yung isip. Kaya lang naman ako nagsalita dahil di sa pamilya at sa kanila rin. Para ano lang, biro mo, gagastos ka, ang pakikinabangan mo, matatanggap mo, maling aral. Mm-hmm. Magpapagod ka, magsasayang ka ng oras, ng pera, yun ang matatanggap mo kasi nungalingan. Parang hindi worth. Tsaka yung ipagpalit mo yung pamilya mo. Worth ba na mas paniwalaan mo yan kaysa sa pamilya mo? Mm-hmm. Diba? At talaga kamukha nun, sino ba nakakasama mo sa araw-araw, diba? Diba yung asawa mo, magulang mo, kapatid mo, sila ba naging masama, di ba? Ako ba naging masama? Hindi naman eh. Ay, nasabi ko tuloy. Sabi ko, yung magsabi. Kumbaga sa akin, hindi. Pinipilit ko naman maging mabuting tao eh. Lahat naman po tayo nagpipilit eh. Lahat tayo, Brad Joel, nagpipilit lang naman tayong maging mabuting tao. Kaya nga sabi sa Biblia, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Matuwid na nga eh. Granting na sa demonyo na pala kami. Bakit bakit ang gusto ninyo mapahamak kami? Hindi ba dapat sabi ng Biblia, huwag kayong magagalak pagka ang inyong kaaway ay nabubuwal. Tingin nyo pala sa aming kaaway, kung nakita nyo, if you see us, we fail, dapat maawa kayo sa amin. Pero bakit tingnan ninyo, mga kapatid, na mga minamahal naming mga kapatid, bakit hindi ninyo siyasatin ang inyong mga sarili ngayon? Tama pa ba yung pananampalatayang itinuturo, ini-instill, inuukil-kil sa inyo ng mga ngaral po ninyo, mga kapatid? Ang itinuturo sa inyo ay pag-ibig, pero ang nabubuo sa inyong mga pagkatao ay puot. Espiritu po kasi yan, mga kapatid. Kaya tignan ninyo po, sabi ng Biblia, malinaw po sa unang 1:4:1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Espiritu pala, mga kapatid. Kaya huwag po kayo basta-basta maniniwala. Test the spirit if they are of God. Pinasusubok po ng Diyos, mga kapatid. Test the spirit. Subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Bakit? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bula ang propeta sa sanlibutan. Yun po. Brad Joel, meron pa po kayong gusto sabihin? Yung sa mga kapatid na bro, yung ayaw magpadalaw. Yung ayaw magpadalaw? Ayaw magpadalaw. Suggestion ko,
Di ba sa Israel, bro, si Moises, nung papatayin yung mga panganay, yung sabi, pahiran ng dugo, Dugo yung yung mga bahay. putuan. Opo, opo. Para lampasan sila. Yung ayaw magpadalaw, bro, ang lagay nila yung Jollibee. Mukha ni Jollibee para lampasan sila. Takot sila sa Jollibee, bro. Tsaka yung, bro, i-discuss na natin, yung Jollibee, yung halal, bro, hindi naman handog sa Diyos, di ba? Kumbaga, isip sila, i-research nila kasi naloko tayo, parang nakakahiya na ilang taon tayo hindi kumakain ng ano, paniniwala nila talagang halal, bawal eh. Naloko tayo eh. Diba? Yun lang. Tama-tama, sakto yung kulay ng Jollibee, kulay pula. Opo. Yun para ano. Mga kapatid, hindi handog sa Diyos-Diyosan yung ano eh. Yun ang paliwanag ng Muslim. Siyempre, sino ba paniniwala mo? Yung Muslim o MCGI? Opo. Siyempre yung Muslim yung gumagawa Yung ng otorisado. yung Sabi nga no, ang pinakamagandang sinabi niya na yung bang ibinigay mo o regalo mo sa tatay mo, kukunin mo ba para ibenta mo? Kaya wala silang inihandog sa Diyos na nasa market na ibinebenta. Correct. Yun yung sa akin na pinakamagandang ano. Kumbaga kung hinihandog mo yan, edi dapat sa kanya yun. Oo. Hindi mo kukunin. Correct. Tayo yung kumain nagdasal tayo kumain, kanino inihandog? Sa At atin saka, din, di ba? malinaw naman po sa Biblia, nakasulat eh. Pumunta kayo sa pamilihan, bumili kayo, huwag kayo magtanong. Oo. Di ba? Nakasulat Mm-mm. naman eh. Ano, tatanungin mo ba lahat, ano ba to? Halal ba to? Inihandog ba ito sa ano? Ano na lang po yun? Sabi nga ni Brother Eli, Nakakaya na lang yun. opo, nakakahiya na lang. Mm. Ginagawa, napakaliit na nga ng mundo, paliit mo palalo. Tsaka At ang hindi ka Jollibee bro, makakaakay hindi nun. halal, di ba? Ang Jollibee hindi halal eh. Tsaka yung McDo, hindi naman halal. Katunayang hindi po sila naniniwala dyan. Kumakain nga yung royal family. Ang code name nga po, Jubar. Jubaru. Opo. Ayun. Inano ko na rin para maliwanagan din yung iba. Di ba? Na sila, yung nga, nagtuturo sila, sarili nila, hindi nila tinuturuan. Di ba? Parang kahipokritoan. Tsaka isip din mga kapatid, yun lang naman ang ano ko. Ang mensahe ko mabuksan lang isip ninyo. Hindi ko sinasabing paniwalaan nyo ako. Kumbaga, pakinggan lang. Kung sakali ako, sisiraan ninyo ako. Ganito. Sige, sabihin na natin, mapatunayan nila, ganun nga ako. Ibig sabihin ba no, napatunayan ninyo na totoo yung sa inyo? Exactly. Hindi na totoo yung ano, di ba? Hindi na yung sarili ko yung usapan dito eh. Yung Huwag issue. nyo yung issue. Huwag nyo nang pag-aksihan yung sarili ko, yung sa inyo na lang. Yan ba totoo? Kaya kami yung naawa sa inyo eh. Kasi, kumbaga sabi ko nga, yung worker na uwi sa paninira at sa pagsisinungaling eh. Dati na ang laban ninyo, katwiranan. Diba? Yun lang yung ano ko. Opo. Ayun. Meron pa po kayo gusto sabihin, Joel? Wala na siguro. Siguro nailabas ko na yung nasa loob ko. Mas Opo. lumuwag na siguro. Opo. Kita-kita ko nga po, maluwag na po yung inyong mukha. Maaliwalas na. Oo. Tsaka ano uli, kay Brad CJ, pasensya na. Yun ang ano ko lang kasi ano rin ako ron nangako rin kasi ako magsasalita. Kaya lang hindi ako talaga umuobra. Opo. Nag-message naman ako sa kanya na kung saan ako libre, makakalibre sa iyo o kaya sa kanya. Opo. Parehas lang naman yun. Parehas lang naman po yun, makakarating sa mga kapatid. Opo. Sige, bro, salamat sa malasakit ninyo. Opo, salamat po sa Diyos at alam po namin na hindi lang po kami ang nagmamalasakit. Kasama po namin kayo, Brad Joel, sa pagmamalasakit sa mga kapatid na mahal po natin hanggang ngayon. Kaya kahit na po sinasabihan tayong demonyo, mahal pa rin namin kayo mga kapatid. Welcome pa rin sila. Opo, kaya nga sabi nung mag-asawang Dr. Fuentes, kahit na sinasabihan sila ng masasakit na salita, kailangan nila ng tulong, kailangan nila ng konsulta, nakabukas pa rin ang aming
puso para tumulong sa inyo. Mm-mm. Opo. Eh pagka ano, ibigin mo nga, kaaway mo eh. Oo, Di ba? hindi naman natin sila kaaway. Oo, yung kaaway nga pinaibig eh. Oo. Sila Ano pa lang kaya? sila bro, katulad natin dati, sarado rin ang isip natin dati. Nabuksan Amen. lang, nung may ano, Mhm. nauna nga lang tayo. Opo, nauna lang tayo. Una-unahan lang 'yan. Sabi nga ni Daddy nung noong nakaburol si Lola Tale si Mamang sa sa ano ba 'to? Sa labi. Ano po kasi 'yun, yung tatay ni Daniel Rason komedyante. Sabi niya doon sa mga nandoon na nakikiramay, talaga pong ganyan ang buhay, una-unahan lang po yan. Hindi po kasi po pwedeng magkasabay-sabay tayo na mamatay. Mamamaho po tayo lahat, walang maglilibing. Ayun. Ay bro, minsan naranasan ko yan, 2014, inatake ako, alam ko mamatay na ako. Talagang inihintay ko na lang na huminto yung hininga ko. Doon ko naisip na kahit yung bro, second day ng pasalamat din, last quarter, December din yun. Kahit na nandun ka, alam mo, nandun ka sa pananampalataya, nung mamamatay ka, hindi, kumbaga, doon pa rin yung takot. Ako experience, nandun pa rin yung takot mo, sana ako mapupunta sa langit o sa impyerno. Kumbaga, ako mismo, hindi ko mahatulan yung sarili ko eh. Kayo pa kaya? Sila pa kaya hatulan ko? Kayo, demonyo. Opo. Kumbaga sarili ko, hindi ko mahatulan eh. Kayo pa kaya mahatulan ko? Actually, pati nga po yung mga lingkod ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sabi ni San Pedro sa kanyang sulat, kung ang matuwid bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? Ipinapakita lang po sa sulat ni San Pedro, yung chance ng kaligtasan ng matuwid, maliit lang yun eh. What more? In compare doon sa chance ng kaligtasan ng noong masama at makasalanan. Pero, sabi ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, siyang may ibig, lahat ng tao maligtas. Gusto ng Diyos maligtas lahat ng tao. Kung papaano, Brad Joel Alfonso, na gusto ninyo, lahat ilan po ba yung anak nyo? 3. Kung papaanong iniibig ninyo, ninanasa ninyo, ninanais ninyo, yung 3 ninyong anak, mapabuti yung kanilang buhay, magpahinga man kayo, papagpahingahin man po kayo ng Diyos, makakapagpahinga kayo ng maluwagang kalooban na hindi ninyo sila inaalala na mapapariwara sila. Ganon din po ang Ama sa Langit. Wala po siyang gustong mapahamak. Kaya nga po pati si Judas biruin mo, hindi po ba alam ng Panginoong Hesukristo na si Judas, ganun yung kanyang gawain, magnanakaw, pero binigyan niya po ng pagkakataon. Kaya lahat po ng tao, meron pong pagkakataon, ibinibigay ang Diyos ng kaligtasan. Kahit ano pa yan, kahit anong relihiyon mo. Kaya nga, ang sabi sa Biblia, Santiago 1:27, kaya nga po yun yung pangalan ng group chat natin, di po ba? Santiago 1:27, ang dalisay na relihiyon ay ito. The pure and undefiled religion is this. Dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao. Yun po pala yung essence ng dalisay na relihiyon, yung charity o pagkaawang gawa mula sa salitang ugat na awa. Kaya mga kapatid, kaya po kami nandirito ngayon ni Brad Joel Alfonso kasi naaawa po kami sa inyo. Kung sa tingin po ninyo kami po yung mali, sana po maawa rin po kayo sa amin. Kung papaanong naaawa kami sa inyo, kaawaan nyo rin po kami, mga kapatid. Yun po ang aming pamanhik sa inyo.